Isang masaganang umaga po sa inyo. Ako po si Estong ng Cavite. 30 anyos na po ako sa ngayon. Ang hilig ko lang talaga ay manood ng mga horror movies. Ang totoo, hindi pa ako nakakaranas ng katatakutan o kababalaghan sa buhay ko. Pero may isi-share po akong kwento. Kwento ito sa akin ni Lola Loleng. Hindi namin siya kamag-anak pero matagal ng kapitbahay. Parang siya na nga yung tumayong lola ko kasi maagang namatay yung mga lolo't lola ko, both sides. Palagi akong naiiwan sa kanya noong bata pa ako. Ang kwentong ito ay tungkol sa asawa ni Lola na si Lolo Temyong. Mahaba yung kwento ni Lola Loleng tungkol doon kaya parang naging nobela na kailangan ko siyang balik-balikan para lang matapos niya yung pagkukwento sa akin. Sabi niya paniwalaan ko man at hindi ay totoo raw na nangyari ang lahat ng nilalaman ng kwento niya tungkol sa asawa niyang si Lolo Temyong na 2 taon na rin mula nang yumao. Magkababaryo raw sila pero hindi sila personal na magkakilala. Kumbaga alam nilang taga roon ang isa't isa. Nagkikita, nagkakasalubong pero hindi nagbabatian. Abala raw kasi noon si Lola na tumutulong sa mga magulang niya na magbubukid. Bawal ang makipag-usap sa mga lalaki. Strikto raw kasi ang tatay niya. Si Lolo Temyong naman, hindi niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan sa buhay dahil nakikita lang naman daw niyang naglalakad. Ni hindi niya alam kung saan bagawi sa baryo ang bahay. At hindi rin niya alam kung sino ang mga magulang. Ayaw naman daw niyang ipagtanong kasi baka isipin nung pagtatanungan niya na interesado siya sa binata. Ganon daw kasi talaga yung mga kababaihan nung araw. Mahihinhin, mahiyain. Kung hindi ang binata ang unang magpapakilala, ay hindi mo maaasahan na magpapakilala ang dalaga. Kaya si Lola hanggang tingin lang kay Lolo. Pero nung una ay hindi pa naman niya natitipuhan si Lolo. Parang palaisipan lang sa kanya kung sino ba ang binatang yon. Isang beses daw habang naglalaba siya sa batis kasama yung ilan pang kalugar nila na naglalaba rin, bigla raw dumilim yung paligid. Nagbabadya ng ulan ng panahon. Yung mga kasabayan niyang naglalaba ay nagsipagtigil na at nagmamadali na para makauwi. Ayaw nilang abutan ng ulan. Si Lola nagbabanlaw na noon. Pilit niyang tinapos yung banlawin niya para hindi na raw siya babalik doon bukas. Kaya naiwan pa siya. Kaso kahit anong pagmamadali niyang matapos ay hindi pa rin niya nagawa. Kaya inayos na lang niya yung mga damit sa batya at balde na dala niya. Pumapatak na kasi yung ulan at nag-alala rin siya na maabutan ng pagtaas ng tubig. Inabot na nga siya ng ulan. Wala pa naman siyang dalang payong. Tapos nakasalubong daw niya noon si Lolo. May dalang payong na itim. Nung makita siya ay magidoong nilapitan siya at pinayungan. Yun daw ang naging daan para magkakilala sila. Nagpalitan sila ng pangalan at nagpalitan din daw sila ng ngiti. Habang kinukwento yun ni Lola ay nakita ko yung kislap sa mga mata niya. Kahit sa edad niyang yun na magkausap kami, parang kinikilig pa rin siya. Tinuloy niya ang kwento. Kahit nagkakilala na raw sila ni Lolo ay hindi niya nagawang itanong kung saan ba nakatira. Malapit na kasi sila sa bahay nila noon, kaya pinaalis na niya si Lolo. Ayaw niyang makita siya ng mga magulang na may kasamang lalaki, kaya hindi na sila nakapag-usap ng maayos. Sabi ni Lola sa sarili, kapag nagkita ulit sila ay itatanong na talaga niya kung saan ba ang bahay ni Lolo. Umaasa si Lola Loleng na magkikita uli sila agad ni Lolo Temyong dahil halos araw-araw naman niyang nakakasalubong. Pero nagtaka siya dahil 1, 2, 3 araw na ang lumipas ay hindi pa niya nakita ulit. Hanggang sa mag-1 linggo na nga. Ewan daw niya ba't hinahanap-hanap niya yung presensya ni Lolo. Tapos isang gabi, napabalikwas siya ng bangon nung makarinig siya ng mahihinang boses doon sa labas ng bintana ng silid niya. Yung bahay nila ay hindi naman kalakihan.
Tama lang, tapos may 2 silid. Isa sa mga magulang niya at isa sa kanya kasi nag-iisa lang siyang anak. Yari sa kahoy yung bahay nila. Dahan-dahan daw siyang lumapit sa bintana. Paglapit nga niya ay narinig niya yung boses na bumubulong at ang sabi ay buksan daw niya ang bintana. Sinilip niya kung sino ba yung bumubulong na yon kahit natatakot siya. Pero nawala yung takot niya nung makita niya si Lolo Temyong. Binuksan niya yung bintana dahil napansin niyang parang takot daw si Lolo. Palinga-linga. Mababa lang naman ang bintana nila kaya nagawa ni Lolo na dumaan doon papasok sa loob ng kwarto niya. Tinanong niya kung anong nangyari. Nabigla siya sa sinabi ni Lolo. Ang sabi ni Lolo, pinatay daw ng mga aswang ang mga magulang niya. Mabuti na lang at nakatakas siya. Kaya pala napansin ni Lola na may mantsa pa ng dugo ang damit ni Lolo. Pero hindi maiwasan ni Lola na mag-alala dahil baka makita si Lolo Temyong ng nanay at tatay niya roon. Tsak na kagagalitan siya. Nagtaka rin siya kung bakit siya ang naisipang puntahan ni Lolo sa ganoong pagkakataon. Wala na raw kasing maisip na lapitan si Lolo. Si Lola lang daw ang naisip niya. Habang nag-uusap pa sila ng paraan kung ano ang gagawin sa problema ni Lolo Temyong, biglang kumatok ang tatay ni Lola Loleng. Narinig daw na may kinakausap siya. Nataranta naman si Lola kasi takot talaga siya sa tatay niya. Wala siyang malamang pagtaguan kay Lolo dahil maliit lang talaga yung silid niya. Puno naman ng damit ang aparador at marami ring nakatambak sa ilalim ng papag. Nagmamadali yung tatay niya na buksan niya ang pinto kaya wala na siyang nagawa kundi buksan nga yun. Tatalon sana ulit sa bintana si Lolo Temyong palabas pero nahuli na siya. Nakita na siya ng tatay ni Lola. Yun naman ang naging dahilan kung bakit naipakasal sila ng wala sa oras kahit walang mga magulang si Lolo Temyong. Hindi raw pwedeng magsama sila sa iisang silid tapos hindi sila ipapakasal. Ganon ang mindset ng mga magulang nila noon. Hindi nila pinakinggan ang paliwanag ni Lola kung bakit nasa silid niya si Lolo. Yung mga taga-baryo ay naniniwala naman talaga sa mga aswang. Kaya pinaniwalaan nila ang sinabi ni Lolo na pinatay ng mga aswang ang mga magulang niya. Pero hindi na natagpuan ng mga katawan. Malamang daw ay dinala na ng mga aswang kung saan man sila naglulungga. Kaya si Lolo nagkaroon siya ng instant family sa pamilya ni Lola Loleng. Tinanggap siya sa kabila ng sitwasyon niya. Matapos ang simpleng kasal nila, ay inuwi raw siya ni Lolo sa kubo ng mga magulang nito na matatagpuan pa raw sa pinakaliblib na sulok ng baryo. At sa kubong yon, unti-unti ay nakilala ni Lola ang tunay na pagkatao ni Lolo Temyong. Nung bagong kasal pa lang daw sila, napapansin niya na lagi lang tahimik si Lolo. Kaya tinanong ni Lola kung nagsisisi raw ba na pinakasalan siya kahit hindi pa sila lubos na magkakilala. Umiling daw si Lolo. Naisip din ni Lola na baka dinaramdam pa ni Lolo Temyong yung pagkawala ng mga magulang niya. Kaya hinayaan na lang niya sa pagiging malungkutin. Tapos kahit daw mag-asawa na sila, ay hindi pa rin sila nagtatabi sa higaan. Sa mahabang upuang kahoy daw natutulog si Lolo kasi ginagalang daw niya si Lola. Alam naman daw niya na biglaan lang ang kasal nila kaya hindi pa handa si Lola. Dahil sa ugaling yon ni Lolo kaya nahulog talaga ang loob sa kanya ni Lola. Pero nahiwagaan daw siya dahil may mga gabi na naaalimpungatan siya. Tapos hindi niya nakikita si Lolo sa higaan. Wala naman daw sigurong kinatatagpong ibang babae. Ayaw daw niyang isipin yon. Isang gabi pa nga ay lumabas siya para hanapin si Lolo Temyong. Pero hindi naman siya lumayo sa kubo. Tinatawag niya si Lolo nang mula sa likuran ay nakita na lang niyang nakatayo. Nagulat pa nga raw siya. Sinabihan siya na huwag lalabas ng ganoong oras pero hindi sinabi sa kanya kung saan galing.
Basta ang sabi lang daw ay mag-ingat si Lola dahil maraming aswang sa baryo nila. Ang naisip ni Lola kaya lumalabas ang asawa niya halos tuwing gabi, siguro ay hinahunting ang mga aswang na pumatay sa magulang niya. Kaya nung nag-aalmusal na sila ay pinaalalahanan daw niya na mag-ingat sa paglabas sa gabi dahil baka siya naman yung makuha ng mga aswang. Natigilan si Lolo sa pagkain dahil sa sinabi niya, pero hindi raw nagsalita tungkol doon. Noong nililigpit na raw niya yung pinagkainan nila ay biglang sinabi ni Lolo na gusto niyang maging albularyo. Si Lola naman natigilan nang marinig yon. Tapos tinanong niya kung bakit nito gustong maging albularyo. Ang sagot sa kanya ay para labanan ng masasamang elemento at makatulong na rin sa mga kababaryo nilang nangangamatay na lang. Hindi lang dahil sa sakit, kundi sa kagagawan din ng masasamang nilalang na naglipa na sa baryo nila. Totoo naman daw ang sinasabi ni Lolo na nung mga panahon na yun talaga ay maraming aswang, laman lupa at mga engkanto sa lugar nila. Marami nga ang nabibiktima kaya yung iba ay lumilipat na lang sa ibang lugar dahil wala silang magawa. Hindi raw kumontra si Lola sa gusto ng asawa niya. Pinaalalahanan lang niya na hindi ganoon kadali ang maging isang albularyo. Ang lolo rin pala kasi ni Lola ay dating isang albularyo. Namatay daw nung makipagtunggali sa aswang. Pero desidido raw si Lolo Temyong na maging albularyo. Saksi si Lola kung paano nagsanay si Lolo gamit ang kawayan na kinayas lang para magbukang espada. Kung paano pinag-aralan ng mga gamit ng herbal laban sa mga sakit at kung paano rin pinag-aralan ng aklat ng mga orasyon na nabili raw sa isang kakilala. Sa mga unang subok daw ni Lolo na manggamot ay puro kapalpakan ang nangyari. Wala siyang napapagaling at may mga tumawag pa sa kanyang huwad na manggagamot. Hindi raw yun pinapansin ni Lolo Temyong. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa halip ay tinuloy lang niya ang pagsasanay at pagbabasa. Talagang sineryoso niya yung pag-aaral ng mga gawain ng isang albularyo. Hindi na matandaan ni Lola Loleng kung ilang taon din ang binilang bago maging isang ganap na albularyo si Lolo. Nasubukan daw nila ang kakayahan niya nung isang gabing katukin sila ng isang matandang babaeng taga-baryo dahil yung anak daw ay sinasapian ng duwende. Yun ang unang pagkakataon ni Lolo Temyong na makalaban ng isang masamang elementong gaya ng duwende. Ayaw sana siyang isama ni Lolo pero nagpumilit daw siya dahil natatakot daw siya para kay Lolo. Yung bahay nila malayo sa mga kabahayan kaya mahaba-haba rin ang nilakad nila na madilim na ang kalsadang lupa bago nakarating sa bahay nung matandang babae. Yung matandang araw ay may dalang buntot pagi. Proteksyon daw yun habang naglalakad sa dilim. Baka raw kasi bigla na lang siyang atakihin ng aswang. Pagdating sa bahay ng matandang babae ay nakatayo na yung anak niya sa pintuan ng bahay nila. Parang sadyang hinihintay ang pagdating nila. Yung anak niya ay binatilyo. Pagkakita raw kay Lolo ay tumawa raw ng tumawa. At sabi ay hindi siya takot sa isang baguhang albularyo. Sobrang liit at tinis daw ng boses. Binalaan ni Lolo yung duwende na umalis na sa katawan ng binatilyo bago pa niya mapatawan ng parusa. Pero lalo lang nagtawa yung duwende na nakasanib doon sa binatilyo. Sabi ay kanya raw ang katawan na yun at walang sino man ang makapagpapalayas sa kanya roon. Binigay na raw yun sa kanya ng binatilyo. Inulit ni Lolo ang babala niya at sabi bibilang siya ng hanggang 3. Kapag hindi pa rin pinakawalan ng duwende ang katawan ng binatilyo ay mapipilitan siyang gawin ang sinasabi niyang parusa na ipapataw dito. Hindi pa rin natinag yung duwende. Talagang nakipagmatigasan kay Lolo at sinabayan pa raw ang pagbibilang ni Lolo. Parang nang aasar pa raw.
Humugot ng malalim na paghinga si Lolo Temyong. Pagkakuway, may kinuha sa dala niyang bag. Sinunog na bigas yun na nakalagay sa isang garapon. Nag-alis ng tsinela si Lolo. Ibinudbud niya sa bawat hakbang niya palapit sa binatilyo ang sunog na bigas. Kaya yung duwende ay nabigla. Napaatras sa kinatatayuan. Nagpatuloy lang daw si Lolo hanggang sa tuluyan siyang makalapit. Tatakbo pa sana papasok sa loob ng bahay ang binatilyo, pero nahawakan ni Lolo yung damit. Nung mahawakan niya ay tsaka niya pinakuha kay Lola ang tali sa loob ng bag. Tapos ginapos yung binatilyo sa upuan. Palag daw ng palag, pero hindi siya umubra sa lakas ni Lolo Temyong. May sinabi yung duwende na kinabigla ni Lola at ng matandang babae, kaya nagkatinginan sila. Sabi ng duwende kay Lolo, wag daw siyang magpanggap. Isa rin daw siyang nilalang ng dilim. Tapos dinugtungan niyo ng matinis na pagtawa na napakasakit sa tenga. Kalmado namang tinuloy lang ni Lolo ang dapat niyang gawin. Hindi pinansin ang sinabi ng duwende. Nilagyan niya ng palito yung bawat pagitan ng mga daliri sa paa ng binatilyo. Nasaktan yung duwende sa ginagawa niya, kaya nagsisigaw. Hindi tinigilan ni Lolo. Sinabayan niya ng orasyon na napag-aralan niya hanggang sa sumuko na yung duwende. Kitang-kita raw ni Lola Loling nang lumabas ang itim na usok mula sa katawan ng binatilyo. Yung itim na usok daw na yun ay korting maliit na tao na may mahahabang mga kamay at binti. Malaki yung paa at parang may sombrero sa ulo. Pagkalabas noon sa katawan ay nawalan ng malay yung binatilyo. Nanatili lang daw sina Lolo at Lola sa bahay ng matanda hanggang hindi pa nagkakamalay yung binatilyo. Hindi raw matapos-tapos yung pasasalamat ng matandang babae nung maya-maya pa ay magkamalay na yung anak niya. Binayaran niya si Lolo. Ayaw sana nilang tanggapin ang bayad, pero pinilit ng matanda. Dahil hindi raw talaga niya alam ang gagawin kung hindi napalayas ni Lolo ang duwende na sumapi sa anak niya. Habang pauwi na silang mag-asawa sa kubo nila, ay tinanong ni Lola Loling kung bakit nasabi ng duwende na nagpapanggap lang si Lolo at isa rin siyang nilalang ng dilim. Ang sabi ni Lolo, hindi dapat paniwalaan ang mga masasamang elementong gaya ng duwending yon. Iniba raw ni Lolo ang usapan at pinaliwanag kay Lola kung para saan ang sinunog na bigas. Kung hindi raw siya nagbudbud noon sa daraanan niya, magagawa siyang saktan, itulak o ihagis ng duwende sa kung saan. Wag lang siyang makalapit dito. Yung sinunog na bigas daw ang nagsilbing tulay niya sa paglapit at meron din daw yung orasyon. Kaya si Lola ay hindi na nag-usisa pa tungkol sa palaisipan sa kanyang sinabi ng duwende. Tapos pinuri niya si Lolo dahil sa napakagaling na pagpapalaya sa duwende. Hindi man lang daw niya nakitang nahirapan si Lolo. Mukhang sinanay talaga ang sarili at inihanda sa pagharap sa ganoong senaryo. Sobrang mahinahon lang kahit ang kalaban ay nagwawala na sa galit. Kinabukasan nagulat si Lola. Nung pagpunta niya sa talipapa sa baryo, ay marinig niya ang bali-balita tungkol sa asawa niya. Kumalat agad ang nagawang pagpapalaya sa duwende. Marami ang humanga at nagpaabot ng biyaya kay Lola para kay Lolo. Mga gulay, prutas, isda at kung ano-ano bilang pasasalamat at pagpuri sa kakayahan ng asawa niya. Hindi na nga raw na ituloy ni Lola ang pamimili sa talipapa nang dapat sana ay uulamin nila sa tanghalian dahil ang dami ng nagbigay ng makakain. Kaya naman abot-abot ang pasasalamat ni Lola sa mga kababaryo nilang naniwala sa kakayahan ng asawa niya. Siya man kasi ay humanga rin kay Lolo. Hindi na baliwala ang ilang taon nitong pagsasanay para maging isang mahusay na albularyo. Maging ang nanay at tatay ni Lola ay humanga. Nakaabot din kasi sa kaalaman nila ang napabalitang pagpapalayas ni Lolo sa duwending sumanib sa binatilyo. Yung matandang babae na mismong nanay ng binatilyo
ang naghatid ng balita sa kanila. Pero sinabihan din ng mga magulang niya si Lola na magdoble ingat sila dahil tiyak na mas marami pang kahaharaping panganib si Lolo Temyong at hindi imposibleng idamay si Lola ng mga magiging katunggali ng asawa niya. Pagdating sa bahay nila ay nagulat si Lolo sa dami ng bitbit ni Lola. Umaapaw ang dalang bayong at meron pang ibang bayong na bitbit bukod sa pag-aari nila. Binalita ni Lola sa asawa ang tungkol sa paghanga ng mga tao sa kanya, kaya binigyan sila ng kung ano-anong pagkain. Hindi naman maitago ni Lolo ang tuwa dahil sa nangyari ay inasahan na nila na marami na ang magpapagamot kay Lolo. Pero ang sabi ni Lolo kay Lola, handa na rin daw siya sa pagharap sa mas marami pang nilalang ng dilim, lalo na sa mga aswang. Nagbitaw din ng salita si Lolo na kinatakot ni Lola. Uubusin daw niya ang lahat ng aswang sa baryo nila. Lilinisin daw niya ang baryo at gagawing malaya sa lahat ng nilalang ng dilim. Napalunok si Lola at hindi niya maiwasan na makadama ng takot. Pinaalalahanan niya si Lolo na ang masasamang elemento ay hindi pare-pareho ng lakas at kakayahan, kaya kailangan din niya ng iba yung pag-iingat. Dahil nga kalat na ang pagiging albularyo ni Lolo, nung mga sumunod na araw ay nagsunod-sunod din ang pagdayo sa kanya ng mga tao. Hindi na lang mga taga-baryo ang nagpapagamot sa kanya at humihingi ng tulong ng mga biktima ng mga nilalang ng dilim. Maging ang mga taga-ibang baryo at malalayong bayan din ay pinupuntahan na talaga siya. Sumikat daw talaga si Lolo Temyong sa lugar nila at mga karatig lugar nung mga panahon na yon. Pero tuwing araw ng Martes at Biyernes ay hindi tumatanggap ng pasyente si Lolo. Yun daw kasi ang araw niya ng pagre-ritual para madagdagan pa ang kakayahan niya sa pagiging albularyo. Isang hapon habang may ginagamot na pasyente si Lolo sa harap ng kubo nila ay may namataan si Lola na isang matangkad na lalaki. May bigote at makapal na balbas. Nakatayo sa tabi ng puno sa di kalayuan at nakatanaw lang sa kanila. Kinutuban siya na baka kalaban yun na nagmamanman kay Lolo. Kasi kung hindi ay bakit hindi lumapit sa kanila? Tapos mukhang masama pa raw ang tingin kay Lolo. Kaya ang ginawa ni Lola ay nilapitan niya yung asawa at binulong ang tungkol sa lalaki. Tumingin si Lolo sa direksyon ng lalaki. Napahinga siya ng malalim tsaka sinabihan si Lola na pumasok sa loob ng kubo at wag na wag lalapit sa lalaki. Tinanong siya ni Lola kung anong tingin doon sa lalaki. Sabi ni Lolo, tama ang kutob ni Lola, nakalaban yon. Natakot si Lola sa sinabi ni Lolo, kaya agad niyang sinunod. Pumasok na nga siya sa loob ng bahay. Mula raw noon, lagi nang nakikita ni Lola yung matangkad na lalaking balbas sarado. Minsan nga raw ay hindi na sinasabi ni Lola kay Lolo. Hinahanda na lang niya ang sarili. May punyal siya na si Lolo mismo ang nagbigay. Proteksyon daw yon ni Lola sa tuwing maiiwan siya roon ni Lolo na mag-isa. Hindi kasi maiwasan na may mga pagkakataong pinapatawag si Lolo ng pasyente na kailangan siyang magpunta at hindi naman makalabas si Lola dahil may ginagawa, kaya kailangan talaga na kaya ring protektahan ni Lola ang sarili niya. Ayon pa kay Lola Loleng ay tinuruan din daw siya ng asawa niya kung paano labanan ang ordinaryo maging ang hindi ordinaryong nilalang. Bale, naging kanang kamay ni Lolo si Lola noon. Isang umaga, pauwi na si Lola Loleng galing sa talipapa nung makita na naman niya yung estrangherong lalaki. Kahina-hinala daw ang kilos na parang sinusubaybayan talaga sila. At sa pagkakataon ngang yun ay hindi niya kasama si Lolo. Natakot daw siya kaya nagmadali siya sa paglalakad. Nilakad lang niya kasi madalang daw yung tricycle na pumapasok sa makipot na kalsadang papunta sa kubo nila.
Nagkataon pa na wala siyang kasabay sa paglalakad. Pero kahit nagmamadali siya sa paglalakad ay hindi siya nagpahalata na natatakot. Paglingon niya ay wala na sa kinakitaan niya yung lalaki. Kaya medyo bumagal ang paglalakad niya. Nakiramdam siya. Nakauwi naman siya ng ligtas. Hindi na ulit niya nakita yung lalaki. Kasabay daw ng paggagamot ni Lolo sa mga kababaryo nila na dinadapuan ng iba't ibang sakit, lalo na yung mga nabibiktima ng masasamang elemento. May mga gabi pa rin na lumalabas si Lolo at hindi niya alam kung saan nagpupunta. Kapag naman tinatanong niya, sa tingin niya ay hindi nagsasabi ng totoo sa kanya. Mahal na talaga niya ang asawa niya nung mga panahon na yon. Kahit pa biglaan lang ang naging kasal at pagsasama nila. Kaya hindi na niya maiwasang mag-isip ng hindi maganda tungkol sa paglabas ni Lolo ng gabi. Hindi mapakali si Lola. Sumisingit kasi sa isip niya na baka nga may pinupuntahang iba si Lolo na inililihim lang sa kanya. Wala pa silang 30 nun at kahit ilang taon na silang nagsasama at naibigay na rin niya ang sarili kay Lolo, ay hindi pa rin niya maiwasan na magduda. Sa madaling salita ay nagsiselo si Lola sa naglalaro sa utak niya. Para raw kasing hindi na yun tungkol sa aswang o ibang nilalang ng dilim. Baka totoo ang hinala niya na may babae si Lolo. Dahil sa pagdududang yun, kaya nabuo ang plano niyang sundan ng asawa kapag lumabas ulit ng gabi. Hindi agad nagawa ni Lola Loleng ang plano niya dahil palagi siyang nakakatulog sa paghihintay na lumabas si Lolo. Minsan naman ay hindi talaga lumalabas. Kung kailan nga raw may balak siyang sundan ay tsaka naman siya nahirapan na matsyempuhan. Kinutuban yata sa plano niya kaya ganoon. Ayaw magpahuli. Isang umaga uli, nakita na naman ni Lola yung malakapre sa tangkad na lalaking kinatatakutan niya at nakasalubong pa nga niya. Iniwasan na lang niyang tignan. Nagkunwari siyang hindi niya napansin. Pero nagulat siya nung bigla siyang hawakan sa braso at sabi raw sa kanya ay mag-ingat siya dahil ang asawa niya ay isang aswang. Mas nagulat daw siya sa sinabi nito kesa sa paghawak sa braso niya. Paano naman magiging aswang ang asawa niya? Eh yun nga ang kumakalaban sa mga aswang. Giniit daw niya sa lalaki na hindi aswang si Lolo Temyong. Tapos tinanggal niya ang kamay ng lalaki sa braso niya. Habang yung lalaki ay natawa sa sinabi niya. Parang may sayad na hanggang sa naglalakad na siya palayo ay tawa pa rin ang tawa. Nag-alala si Lola kaya napilitan siyang sabihin kay Lolo yung nangyari at ang sinabi ng estrangherong lalaki. Kumunot ang noo ni Lolo. Sabay sabing hindi talaga nila ako titigilan. Nung marinig yon ni Lola ay tinanong agad niya kung sino ba yon. Kilala ba ni Lolo? At bakit nila? Ibig sabihin ay hindi nag-iisa ang lalaki. Ang dami raw tanong ni Lola pero hindi raw yun sinagot ni Lolo. Basta sinabihan siya na wag na munang lalabas ng bahay. Siya na lang daw ang bahala sa kakainin nila. Hanggat maaari ay iwasan daw ni Lola ang lalaking yon. Hindi na tinapos ni Lolo ang pagkain nila. Tumayo na siya at lumabas ng kubo. Si Lola ay naiwang nag-iisip pa rin kung ano ba talaga ang tinatago sa kanya ni Lolo tungkol sa lalaking yon. Natatanong niya sa sarili kung may kaugnayan kaya yon sa paglabas-labas ni Lolo ng gabi. Hindi naman daw niya masagot ang sarili niyang tanong at hindi rin niya mapilit si Lolo na sagutin yon kasi si Lola may takot siya sa asawa niya. Kinakapa niya lagi yung ugali kahit may katagalan na rin silang nagsasama. Kumbaga pinapakisamahan niyang mabuti dahil nga mahal niya at ayaw niyang magalit sa kanya. Ayaw niya na magkaroon sila ng pag-aawayan. Kaya kahit ganoon na may mga bagay siyang hindi maintindihan sa asawa ay sinasarili lang niya. Hanggang isang gabi nga, sa wakas ay dumating na rin ang pagkakataon na pinakahihintay ni Lola. Nakatulog na raw siya nun
Pero nagising siya nang marinig ang paglangit-ngit ng papag na hinihigaan nila ni Lolo. Magkatabi na sila noon sa pagtulog. Nung una kasing nagsasama sila ay hindi muna sila nagtabi. Sa upuan lang muna natutulog si Lolo bilang respeto kay Lola dahil wala naman talaga silang relasyon bago sila kinasal. Pero ayun nga, namalayan niya ang pagbangon ni Lolo. Hindi muna siya dumilat. Pinakiramdaman muna niya kung lalabas ba ng kubo. Ilang saglit pa at narinig niya yung pagbukas ng pinto. Kaya dumilat na siya. Kinuha yung punyal niya sa ilalim ng unan at saka maingat na lumabas din ng bahay. Kinabahan siya dahil hindi na agad niya matanaw si Lolo. Ang bilis na wala. Naglakad pa siya at nagpalinga-linga hanggang sa maabot na uli ng tanaw niya. Nagtago siya sa puno dahil nakita niyang lumilinga si Lolo. Hindi naman daw yun kakahuyan o parte ng gubat. Sadyang mapuno lang talaga sa lugar nila at maraming halaman sa paligid. Napaisip siya kung sino kaya ang hinahanap ni Lolo kasi palinga-linga talaga. Kinabahan siya na baka nga totoo ang hinala niya na may kinakatagpong babae sa gabi. Baka yun ang hinahanap. Ang lakas na raw ng kabog ng dibdib ni Lola. Hindi pa man napapatunayan ang hinala ay parang sasabog na raw ang dibdib niya sa selos. Maya-maya pa ay tumigil na sa paglinga si Lolo. Pero nakita naman niya na parang inaamoy-amoy ang paligid. Takang-taka siya kung bakit ganoon ang ginagawang aksyon ni Lolo. Nagulat pa siya nung biglang lumapag sa harapan ni Lolo yung lalaking kinatatakutan niya. Sa sobrang bilis ng naging paglapag ay hindi niya nakita kung saan nanggaling. Inisip niya na baka tumalon mula sa puno. Sa mga sandaling yon, biglang naglaho ang selos ni Lola dahil wala palang babaeng katagpo si Lolo. Pero ano naman kaya ang kaugnayan ni Lolo sa lalaki? Dahil sa distansya niya ay hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila. Kaya dahan-dahan siyang humakbang para makalapit pa ng konti. Nagimbal si Lola sa narinig niyang sinabi ng lalaki. Talagang nayanig daw ang pagkatao niya. Pati yata yung kaluluwa niya sa sobrang gulat sa natuklasan. Ang sabi raw nung lalaki kay Lolo, hanggang kailan daw titiisin ni Lolo ang sarili sa dugo at laman ng tao? Hanggang kailan daw iiwasan ni Lolo ang lahi nila? Kahit maging pinakamahusay na albularyo daw si Lolo o kahit maging pari pa, maubos man daw ni Lolo ang lahi nila, ay mananatiling nananalaytay sa dugo ni Lolo ang dugong aswang. Ang sagot naman ni Lolo, hanggang kamatayan niya ay hindi niya tatanggapin ang pagiging aswang. Lahat daw ng aswang ay mananagot sa pagkamatay ng mga magulang niya. Giniit naman ng lalaki na kaya pinatay ng mga aswang ang mga magulang niya ay dahil sa pagkakanulo ng mga magulang niya sa mga kalahi nila. Tinuro ang lungga nila sa isang santigwar kaya dapat lang daw na mamatay sila. Ngayon kung ayaw daw ni Lolo ng gera laban sa mga aswang, ay dapat daw ihinto ni Lolo ang ginagawang pagpaslang sa mga aswang sa halos gabi-gabi. Dahil tulad ng mga magulang niya ay magbabayad din siya sa lahi nila. Mas masahol pa sa naging kamatayan ng mga magulang niya. Umasa rin daw si Lolo na madadamay ang asawa niya. Isang pagkakataon na lang daw ang ibibigay nila kay Lolo dahil tinitignan pa rin nila ang posibilidad na pamunuan ni Lolo ang lahi nila ayon sa tinakda. Pero kung magiging matigas pa rin si Lolo, ay sapat na ang mga taong lumipas para putulan nila ng sungay at ibaon sa lupa. Nanindigan naman si Lolo na dadaan muna sila sa bangkay niya bago nila magawa ang gusto nila. Nanginginig sa takot na napaluhod daw noon si Lola. Hindi siya makapaniwala. Parang nanonood lang daw siya ng isang nakakatakot na pelikula. Gustong isipin ni Lola na nananaginip lang siya. Kaso hindi siya magising-gising.
Sa sobrang pagkabigla niya ay umiiyak daw siya ng walang luha. Yun bang pigil na pigil siya dahil ayaw niyang mamalayan nila na nandoon lang siya at nakikinig sa usapan nila. Pakiramdam daw niya ay namumutla na ang balat niya sa mga oras na yon. Ang komprontasyon ng lalaki at ni Lolo Temyong ay hindi pa raw doon natapos. Humantong pa nga sa sakitan. Nag-ikutan muna raw ang dalawa na parabang hinahamo ng isa't isa. Nagtansyahan habang patuloy sa pagtatalo. Hanggang sa nag-abot na nga. Hindi na nakatiis si Lola. Lumabas na raw siya para umawat. Gulat na gulat daw si Lolo nun dahil hindi niya akalain na nandoon lang ang asawa niya. Yung lalaki naman dali-dali raw na tumakbo. Pero bago pa makalayo ay nag-iwan sa kanila ng babala na kapag hindi pa rin nakiisa si Lolo sa lahi nila ay isisiwalat niya sa mga taga-baryo ang tunay na pagkatao ni Lolo. Tapos nagpatalon-talon na raw hanggang sa tuluyang mawala sa paningin nila. Hindi siya natakot kay Lola, kundi nakarinig sila ng mga yabag ng tao papalapit sa kinaroroonan nila. Kaya pati sina Lola ay nagtago rin. Grupo ng mga kalalakihan ang papalapit. Hindi nila sigurado kung mga nagroronda kasi hindi naman nila nabalitaan na may mga nagroronda pala. Pero sa tingin ni Lola ay parang ganoon na nga dahil may mga kanya-kanyang bitbit daw na mga kawayang pinatala sa dulo ang mga lalaki. Nang makalampas sa pwesto nila ay tsaka lang sila lumabas at nagmamadaling umuwi. Pagdating sa kubo nila ay nagalit daw si Lolo sa kanya dahil sa ginawa niyang pagsunod. Napaka-delikado raw nun. Pero nagalit din si Lola dahil nga sa natuklasan niyang lihim ni Lolo. Masamang masama ang loob niya na sa ilang taon nilang pagsasama, kung hindi pa niya natuklasan ang madilim na pagkatao ni Lolo, ay hindi niya malalaman na ang asawa pala niya ay isang aswang. Lalong nagalit si Lolo. Nakita ni Lola na kumuyom ang palad niya at mariing sinabi na hindi siya aswang. Tapos paulit-ulit daw na sinuntok ang dingding nila hanggang sa masira. Si Lola naman palibhasa sanay siya na hindi talaga lumalaban kay Lolo. Kaya sa pagkakataong yun ay nanahimik na lang siya. Hinintay na lang daw niya na ipaliwanag ni Lolo ang kanyang sarili. Ang kaso, hindi na rin nagsalita si Lolo. Napakatipid talaga niyang magkwento kay Lola tungkol sa pagkatao niya, lalo na sa nakaraan niya. Ang nangyari, nakatulog daw sila ng magkatalikuran nung gabing yon. Pero si Lola, matagal bago siya nakatulog. Iniisip pa rin daw niya yung mga nalaman niya. Nagdasal daw siya noon na sana ay nananaginip lang siya. Sana hindi totoong aswang si Lolo. Ni minsan naman daw ay hindi pa siya nakakita kay Lolo Temyong ng kahit anong senyales ng pagiging aswang. Kumakain naman daw si Lolo ng kung ano ang kinakain niya. Hindi takot sa asin at bawang. Kaya paano mangyayari yun? Tapos may santo pa sila sa altar. Naalala rin ni Lola yung sinabi ng duwending sumanib sa binatilyo tungkol kay Lolo, na isa rin daw nilalang ng dilim si Lolo. Ibig sabihin ay alam ng duwende ang lihim ng asawa niya. Napabangon ng higa si Lola nang maisip din ang madalas na paglabas ni Lolo ng gabi. Hindi raw kaya hindi lang aswang ang hinahunting ni Lolo. Baka nambibiktima rin ng tao sa hating gabi at malinis na nagagawa ang krimen kaya matagal na naitago sa kanya. Pero sabi naman ng lalaki, hanggang kailan daw titiisin ni Lolo ang sarili sa laman at dugo ng tao? Ibig sabihin, hindi pa talaga nakakatikim noon ng asawa niya? Ang dami talagang tanong sa isip ni Lola na hindi na niya magawang usisain kay Lolo dahil iniiwasan nga niya na magtalo pa sila at magalit sa kanya ang asawa niya. Kaya kinabukasan ay umakto siya na parang walang nangyari. Pilit na lang daw niyang inalis sa isip yung mga natuklasan niya, pero natuto siyang mag-obserba sa mga kilos ni Lolo.
kahit papano ay may konti siyang takot sa pagkakaroon ng lahing aswang ng asawa niya, kahit alam niyang hindi nito hahayaan na mapahamak siya. Sa tingin naman daw ni Lola ay mahal na rin talaga siya ni Lolo. Hindi lang talaga palakibo at hindi marunong magpakita ng paglalambing. Isang hapon, katatapos lang manggamot ni Lolo ng mga nasa 4 na katao, nakita na naman ni Lola yung lalaki na sisilip-silip sa kanila mula sa di kalayuan sa kubo. Kung dati ay kinakabahan na siya, mas paraw nung pagkakataon na yon na alam na niya ang dahilan kung bakit patuloy silang binabantayan ng lalaking yon. Habang tinutulungan niya si Lolo na magligpit ng mga gamit sa panggagamot, ay sinabi niya na nandoon na naman yung lalaki. Sabi ni Lolo, ang pangalan ng lalaki ay Margo. Mahigpit na ibinilin sa kanya na palaging iwasan ng aswang na yon. At kung sakali na hindi magawang umiwas ni Lola, ay huwag daw titignan sa mata dahil baka mahipnotismo siya. Natuwa naman si Lola na sa pagkakataong yon ay marami raw sinabi si Lolo tungkol sa mga aswang at tinuruan din siya kung paano sila kukontrahin o lalabanan. Kaya kahit hindi maamin ni Lolo ang katotohanan sa pagkatao niya, ay para na rin daw umamin sa kanya dahil sa mga kinuwento nito tungkol doon. Ang kinatatakot ni Lola Loleng, paano raw kung totohanin ni Margo ang banta na isisiwalat ang sikreto niya. Doon na natigil sa pagkukwento si Lolo. Tinalikuran niya si Lola at pumasok na sa silid. Nagsisituloy si Lola na nabanggit niya pa yon. Parang nasira raw niya ang mood ni Lolo sa pagkukwento. Isang beses naman, madaling araw daw nun, mga bandang 4:00. Napasigaw si Lola pagbukas niya ng pinto. Bumulaga sa kanya yung patay na kambing. Wakwak daw yung katawan. Nakalabas pa yung mga laman loob. Nagkandasuka siya. Kaya si Lolo dali-dali ring lumabas nang marinig ang sigaw niya. Tsak daw na si Margo ang may kagagawan nun o isa sa mga kalahi niya na gustong guluhin ang pananahimik niya. Ang sunod na ginawa ni Lolo Temyong ay nagpadagdag sa paghanga ni Lola sa kanya. Naghukay siya sa likod ng kubo nila at doon ay nilibing ang patay na kambing. Marespeto raw talaga si Lolo kahit sa mga hayop. Hindi lang daw yun isang beses ginawa, naulit pa at ganoon pa rin ang ginawa ni Lolo. Inililibing niya ang mga hayop. Minsan manok, isang beses aso. Talagang hinahamon si Lolo. Ang kinatatakot pa ni Lola, baka raw sa susunod ay tao na ang dalhin doon sa kanila. Bangkay ng tao. Natigilan daw si Lolo nang sabihin ni Lola yon. Iningatan naman ni Lola ang sikreto ni Lolo kahit anong pananalbahe pa ang gawin sa kanila ng mga kalahi niyang aswang. Naroong batuhin daw ng malalaking bato ng paulit-ulit ang bubungan ng kubo nila o yung kubo nila mismo. Minsan pa nga raw ay muntik nang matamaan si Lola kaya galit na galit si Lolo. May pagkakataon din na tinangkapang sunugin ang kubo nila. Mabuti na lang daw at nakita agad ni Lolo. Pauwi daw si Lolo nun galing sa pag-iigib ng tubig. Nakita niya na may 2 lalaking tumatakbo sa likuran ng kubo at nakita na lang niya na may umuusok sa gilid ng bahay nila kaya tumakbo siya. Yung inigib niyang tubig na 2 balde ay binuhos din niya roon. Si Lola walang kaalam-alam pero napalabas din siya nang maamoy niya yung usok. Galit na galit talaga si Lolo Temyong. Sukdulan na panggugulo na raw ang ginagawa ng mga aswang na yon sa kanila kaya kailangan na raw niyang kumilos. Nag-alala si Lola sa kung anong iniisip ni Lolo kaya nagbigay siya ng ibang pagpipilian kaysa gumanti. Inaya raw niya si Lolo na lumipat na lang sila ng bahay. Pero ayaw ni Lolo. Yun daw ang bahay ng mga magulang niya na iniwan sa kanya at doon lang niya naaalala ang nanay at tatay niya. Kaya hindi raw sila aalis doon. Huwag na raw mag-alala si Lola. Siya na ang bahala. Pero syempre kahit sinabihan siya ni Lolo na huwag mag-alala, hindi pa rin niya maiwasan.
dahil papano kung maunahan ang asawa niya at mapahamak. Kaya hindi raw talaga mapalagay si Lola noon sa mga nangyayari. Isang hapon, malakas ang ulan. Kaya kahit hapon pa lang ay madilim na ang paligid. Wala naman daw bagyo, basta maulan lang ang panahon. May tumawag daw kay Lolo sa labas. Lalaking hindi nalalayo sa kanyang edad. Nanghihingi ng tulong dahil yung asawa niya ay naiengkanto raw. Nag-alangan si Lola dahil malakas nga yung ulan. Nag-alala sa asawa niya. Pero hindi si Lolo. Wala siyang pakialam. Inutusan niya si Lola na ihanda ang gamit niya at kailangan daw niyang tulungan yon. Hindi nga napigil ni Lola ang asawa niya, pero nagpilit naman siyang sumama. Katwiran niya ay ayaw na niyang maiwan na mag-isa sa kubo at baka bigla na lang sumulpot doon si Margo. Pumayag naman si Lolo na sumama siya. Pareho silang nagsuot ng kapote at sumama sa lalaki papunta sa bahay nun. Todo pasalamat yung lalaki dahil kahit ganoon na masama ang panahon ay hindi siya tinanggihan ng albularyo. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ng lalaki ay kinukwento na nito kay Lolo ang nangyari sa asawa niya. Yung asawa raw kasi niya ay napakasipag magwalis sa bakuran nila. Umaga, tanghali at hapon. Sinisiguro na walang mga tuyong dahon na pakalat-kalat sa bakuran nila. Siguro raw ay natipuhan ng engkanto. Isang araw ay nakita na lang niya na nakatayo sa harap ng puno ng mabolo. Nakatingala at nakatulala. Tapos daw nun, hindi na niya nakakausap. Hindi na nagsasalita. 2 araw na. Akala niya ay masama lang ang pakiramdam. Sabi ni Lolo malamang araw ay naengkanto ang asawa niya, kaya ganoon. Siniguro naman ni Lolo sa lalaki na paparusahan niya ang engkantong yon sa paraang alam niya. Pero hindi pa man sila nakakarating sa bahay ng lalaki ay may humarang na sa kanila. Isang grupo ng kalalakihan. Bulong ni Lolo kay Lola, hindi mga ordinaryong tao ang mga lalaki. Mga aswang sila. Kaya pinaghanda niya ang asawa. Si Lola naman, dinukot niya sa dalang bag yung punyal na lagi niyang dala kahit saan siya magpunta. Pumorma yung mga lalaki na hindi sila pararaanin. Kaya yung lalaking kasama nila Lolo natakot din. Sabi ni Lolo, kapag hindi sila pinadaan ay magkakasubukan sila. Pero hindi natinag yung grupo. Desidido sila na isabotahe ang panggagamot ni Lolo, ang pagiging albularyo. Nasa 5 yata o 6 yung humaharang sa kanila. Pero hindi raw nagpakita ng takot si Lolo. Sa halip ay nilabanan niya talaga sila. Ang utos niya kay Lola ay protektahan yung lalaking humihingi sa kanila ng tulong dahil mukhang duwag at lampa. Nung magsimula silang atakihin ng mga lalaki ay napaurong si Lola dahil unang beses pa lang daw niya yon na mapapalaban. Kahit tinuruan na siya ni Lolo kung paano makipaglaban at binigyan pa ng proteksyon, ay sobrang kabado pa rin niya. Lalo at mga lalaki yung haharapin nila. Siyempre iba yung lakas ng lalaki, tapos mga aswang pa. Pero wala naman siyang magagawa. Hindi naman pwedeng takasan niya yung senaryong yun. Kaya sa ayaw at sa gusto niya ay napasabak talaga siya. Kaliwat kanan ang tingin niya dahil kaliwat kanan may sumusugod daw sa kanya nun. Binuhos niya yung lakas niya, kaso hindi pa yata sapat. Nasugatan siya ng malala nang makalmot siya sa braso ng matalim na kuko ng isa sa mga yun. Bukod sa braso ay tinamaan din siya sa hita ng malakas na sipa. Pakiramdam daw niya ay nabali ang hita niya. Napaluhod siya habang namimilipit sa sakit. Pero hindi siya pinabayaan ni Lolo. Kinoberan siya hanggang sa magtakbuhan palayo yung mga lalaki. Hindi kinaya ang husay ni Lolo. Yung lalaking kasama naman nila ay napatulala sa mga pangyayari. Kahit mukhang mga normal na tao ang umatake sa kanila, ay nakita raw noon yung kakaibang lakas nila.
kaya ganun ang reaksyon. Sabi ni Lolo, kailangan niya munang magamot si Lola at saka na lang niya pupuntahan yung babaeng naengkanto. Pinauwi niya yung lalaki at sinabihan na bumalik na lang sa ibang araw. Bantayan lang munang mabuti ang asawa. Kung maaari ay itali para hindi makaalis sa bahay at makuha ng tuluyan ng engkanto. Tinuruan din ni Lolo yung lalaki kung paano mabibigyan ng proteksyon ng babae kahit pansamantala habang hindi pa niya napupuntahan. Hindi makapaniwala si Lola na habang tumatagal ay palala ng palala ang nagiging sitwasyon nilang mag-asawa dahil sa mga aswang. Sinasabotahin na ng mga yon ang pagiging albularyo ng asawa niya. Ilang beses na sinubukang pigilan ng mga kalahi ni Lolo ang pagiging albularyo niya. Gusto kasi nila na pumanig sa kanila si Lolo sa paghahasik nila ng lagim sa baryo na yon. Kaya ayon kay Lola Loleng ay talagang hindi sila tinatantanan. Pati raw mga pasyente ni Lolo ay dinadamay. Nung araw na yon habang nagtatahip ng bigas si Lola sa bilao ay humahangos daw si Lolo pauwi sa bahay. Tinanong niya kung anong nangyari. Ang sabi ay yung matandang lalaki na ginamot ni Lolo kahapon lang ay natagpo ang walang buhay sa kakahuyan. Halatang aswang ang may gawa base sa paraan ng pagpatay. Talagang hinahamon daw siya ng mga yon. Sa galit nga ni Lolo nung hating gabi na ay nagpunta doon mismo sa bahagi ng kakahuyan kung saan natagpuan ang bangkay ng matandang lalaki. Sigaw daw ng sigaw si Lolo na siya ang harapin kahit wala naman maski isang aswang sa paligid nila nung mga oras na yon. Sinundan siya ni Lola. Hinimas-himas sa likod at saka inaya na umuwi na lang sila. Noon lang daw nakita ni Lola na umiiyak ang asawa niya habang nakayuko at nakatuon ng dalawang kamay sa magkabilang tuhod. Kasi awang-awa raw doon sa matandang lalaki na pinatay ng aswang. Kakapagamot pa lang daw sa kanya noon at masaya pang nagkukwento sa kanya ng sariling buhay habang ginagamot niya. Sabi naman ni Lola, wala na silang magagawa. Baka hanggang doon na lang din talaga ang buhay ng matanda. Maya-maya naman ay umuwi na rin sila. Nung sumunod na araw na marami na namang nagpapagamot kay Lolo Temyong, dumating na naman si Margo. May mga kasama at sa harap ng mga tao ay sinabi talaga niya na ang hinahangaan nilang albularyo ay mula sa lahi ng mga aswang. Kaya raw niyang patunayan yon. Nabigla si Lola sa sinabi ni Margo kahit alam na niya. Ang hindi niya inaasahan ay yung paglantad sa mga tao ng tunay na katauhan ni Lolo. Hindi naman daw naniwala yung mga taong nandoon. Pero may ginawa si Margo na nakapagpalabas ng pagiging aswang ni Lolo. Nagsama sila ng isang lalaking may edad na rin. Sa tingin daw ni Lola ay may kaalaman din sa pagiging albularyo o kaya ay santigwar na kasabwat ng mga aswang. Nagsagawa ng ritual doon mismo sa harap ng mga pasyente ni Lolo. Hindi yun nagawang kontrahin ni Lolo dahil biglaan ang pangyayari. Hindi niya napaghandaan ang ganoong senaryo. Biglang nanakit daw ang ulo ni Lolo. Hinawakan niya ng magkabilang kamay ang ulo niya na parang sasabog. Tapos yung mga mata niya nawala ang itim. Puro puti ang natira. Yung mga ngipin niya nagngangalit at nagkikiskisan. Tapos yung mga ugat niya ay naglabasan daw talaga sa mga balat niya. Yung akala mo puputok na rin. Hindi lang daw yun, kundi may tumubo rin na maliliit pero makakapal na balahibo sa braso at binti ni Lolo. Nang hilakbot daw si Lola dahil noon lang niya nakitang nagkaganoon ang asawa niya. Pati yung mga tao roon. Yung iba pa napatakbo sa takot. Yung iba naman nanatili roon pero napatulala. Sa sobrang tarantaraw ni Lola, pinagtulakan niya yung santigwar na nagsasagawa ng ritual. Pero hindi niya natinag, kaya ang ginawa niya ay yung nakita niyang isang balde ng tubig sa gilid ng pintuan nila. Binuhat daw niya
kahit malaki, binuhos ang laman doon sa Santiguaro albularyo. Noon lang natinag. Dahil sa ginawa niya kaya nahinto ang pag-oorasyon at unti-unti ring bumalik sa normal na anyo si Lolo Temyong. Nahingal na hingal. Hindi pa raw doon natapos ang pagwawala ni Lola. Kinuha raw niya yung itak nila at hinabol niya ng itak si Margo at yung mga kasama niya. May isang araw siyang naabutan at natagpasan niya sa balikat. Kaso nakatakbo rin. Naghurumentado raw talaga siya. Kaya siguro pinili na lang ng mga kalaban na umatras. Isa pa, nagawa na nila ang pakay na ipahiya si Lolo sa mga taong nagtitiwala sa kakayahan niya. Hindi alam ni Lola kung saan siya kumuha ng tapang at lakas ng loob nung mga sandaling yon. Basta ang nasa isip daw niya ay maipagtanggol ang asawa niya. Dahil sa nangyari ay nagkalamat ang tiwala ng mga tao kay Lolo Temyong. Yung iba natakot na. Ayaw nang magpagamot kay Lolo. Yung iba nagdududa. Baka gawa lang daw ng mga masasamang elementong kalaban ni Lolo ang nangyari sa kanya. Meron namang paniwalang paniwala na totoong aswang ang albularyo nila. At meron din namang kumampi kay Lolo. Kahit aswang daw ay naging albularyo at tumutulong sa mga nangangailangan ng serbisyo niya sa baryo. Kahit hati ang naging opinyon ng mga tao, ay hindi na rin siya nagkaroon ng katahimikan. Yung mga nagroronda, isang gabi ay napagbalingan sila. Sinadya talagang puntahan si Lolo. Gusto nila na umalis na silang mag-asawa sa baryo. Malamang daw kasi ay isa si Lolo sa mga aswang na naghasik ng lagim sa baryo nila. Nagtatago lang daw si Lolo sa pagiging albularyo para hindi mapaghinalaan ng mga tao sa tunay niyang gawain, ang pumatay at kumain ng laman ng tao. Kahit papano raw ay tinitignan pa nila ang mga nagawang kabutihan ni Lolo, kaya hindi nila siya papatayin. Hahayaan daw nila na umalis na lang sa lugar nila ng tahimik. Nang sa gayon daw ay magkaroon na rin ng katahimikan ang baryo nila. Gulong-gulo raw noon ang isip ni Lolo. Ayaw niya nga kasing iwanan ng bahay na yon na bahay ng mga magulang niya. Isa pa, matagal na rin silang tumira doong mag-asawa, kaya sobrang nalulungkot daw si Lolo. Pero kinumbinsi siya ni Lola na baka sa susunod ay meron pang mangyari na mas malala kaysa sa mga nangyaring pagbubunyag ni Margo sa lihim niya. Natakot si Lola sa naging sagot ni Lolo. Sabi niya pumapayag na raw siya na aalis sila ron. Pero bago yon ay may gusto muna siyang gawin. Gagantihan muna raw niya si Margo. Sisiguraduhin niya na magagawa niyang gutay-gutayin ang katawan ng aswang na yon. At saka sila maghahanap ng katahimikan sa ibang lugar. May hinala siyang si Margo rin mismo ang pumaslang sa nanay at tatay niya. Nang makaabot naman ang pangyayaring yon sa kaalaman ng mga magulang ni Lola, ay sinundo nila siya. Yung paghanga nila sa manugang nila bilang isang mahusay na albularyo ay napalitan din ng takot. Pero hindi sumama si Lola sa nanay at tatay niya. Pinanindigan niya ang pagiging kabiyak ni Lolo. Hindi raw niya iiwan si Lolo at sasamahan niya ang asawa kahit saan magpunta. Nangako naman siya sa mga magulang na hindi siya mapapahamak dahil alam niyang poprotektahan siya ni Lolo kahit na anong mangyari. Isa pa, kahit hindi sa simbahan ang naging kasal nila, ay sumumpa sila na hindi mag-iiwanan hanggang kamatayan. Ganun kalaki ang pagmamahal ni Lola kay Lolo Temyong, kaya walang nagawa ang mga magulang niya. Hindi nila siya nabawi. Kung kailan pa nasa gitna sila ng ganoong problema, ay tsaka naman dumating ang biyaya sa buhay nila. Nalaman ni Lola na nagdadalang tao siya nang sunod-sunod ang naging pagduduwal niya. Pagkahilo at isang beses ay nahimatay pa nga siya habang nagsasampay ng mga damit sa labas. Nung nagkamalay siya ay nakahiga na siya sa papag. Katabi niya si Lolo at sinabing buntis nga siya. Akala ni Lola ay mababago ng pagdadalang tao niya
ang isip ni Lolo. Pero desidido pa rin siya sa paghihiganti. Nangako naman sa kanya si Lolo na matapos lang ang paghihiganti niya ay lalayo na sila roon. Walang magawa si Lola. Tulad ng dati ay sunod-sunuran pa rin siya sa kung ano ang desisyon ni Lolo. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon na pinaka kinatatakutan ni Lola. Habang kinukwento niya sa akin ang parting yun ay nakita ko talaga sa mukha niya yung takot na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Hindi na raw niya matandaan kung anong oras ng gabi yon. Basta nakatulog na siya at nagising na lang uli. Nakita niya na nakaupo si Lolo sa mesa na parang malalim ang iniisip. Tumayo siya at nilapitan ng asawa niya. Tinanong niya kung ano bang iniisip. Bakit napaka-seryoso naman yata? At sa ganoong oras pa talaga. Sabi ni Lolo, tama raw si Lola. Kahit mapatay niya si Margo at iba pang mga aswang, ay hindi pa rin sila mauubos. Ang totoo ay parami pa nga sila ng parami. Natatakot daw si Lolo na lumaki ang magiging anak nila sa lugar na yon na alam niyang napapalibutan ng mga aswang. Wala raw ideya ang mga tao kung gaano na karami ang mga aswang sa baryo. Tuwang-tuwa siya sa naging desisyon ni Lolo na aalis na talaga sila roon. Tsaka na lang daw niya sasabihin sa mga magulang kapag may maayos na silang nalipatan. Kinabahan lang si Lola na ang gusto ni Lolo ay sa gabi ring yun sila umalis. Ayaw na raw magpaabot ng umaga. Naisip daw kasi ni Lolo na tsak na maaamoy ng mga aswang ang sanggol sa sinapupunan ni Lola at tsak na idadamay nila ang bata. Isasantabi na lang muna raw niya ang paghihiganti. Nakipagtalo pa ng konti si Lola. Ayaw kasi niyang lumabas na sa ganoong oras dahil alam niya na lagi lang nasa paligid nila si Margo. Kundi man si Margo ay yung ibang aswang, baka mapalaban pa raw si Lolo. Ba't hindi na lang sila magpaumaga? Kahit papano ay hindi ganoon kaaktibo ang mga aswang. Hinawakan daw ni Lolo ang kamay ni Lola at nangakong hindi sila mapapahamak. Gusto raw niyang masorpresa ang mga aswang na wala na sila roon kinabukasan. Tahimik na nag-empake ng mga damit nila si Lola. Iba talaga ang pakiramdam niya sa gabing yon. Kinukutuban siya na may masamang mangyayari. Hindi niya kinalimutan ang punyal. Nagbaon din siya ng asin. Kahit sinabi ni Lolo na hindi lahat ng aswang ay takot doon. Pero para sa kanya ay protection pa rin yon. Nakiramdam muna si Lolo bago sila umalis. Iniwan nilang nakakandado yung bahay na yon. Alisto nilang tinahak yung madilim na daan. Pagdating nila sa may bandang talahiban, matataas daw ang kabilaang talahib na yon sa daraanan nila. Nung bigla na lang sumulpot si Margo mula sa kung saan. Nagulat si Lola pero si Lolo hindi. Inaasahan na raw niyang hahadlangan ni Margo ang pag-alis nila. Sa gabi man nila yon gawin o sa umaga. Kaya mas mabuting harapin na raw niya yon sa gabi. Para walang ibang tao na madamay. Duda ni Lola ay sinadya talaga yon ni Lolo na gawing gabi ang pagtakas nila para makaharap si Margo na alam niyang sinusubaybayan pa rin sila. Ang kakaiba lang sa itsura ng lalaki sa oras na yon ay may dugo pa ang bibig na parang may biniktima na namang tao. Pati yung damit pang itaas daw ay may mga mantsa ng dugo. Pinatabi ni Lolo si Lola. Hayaan daw silang magtuos ni Margo sa huling pagkakataon. Kung nung unang beses na nakita ni Lola ang paglalaban ng dalawa ay natakot siya, mas natakot daw siya sa pagkakataong yun dahil alam niya na balot ng galit ang dibdib ni Lolo. Mas malaking galit kaysa nung una, kaya siguradong hindi titigil si Lolo hanggat hindi napapabagsak ang kalaban. Ang pinagpapasalamat lang daw ni Lola ay walang kasamang ibang aswang ang lalaki, kaya ang labang yon ay isa laban sa isa. Alam ni Lola na hindi na niya maaawat ang asawa niya,
kaya inihanda na lang din niya ang sarili at ang punyal. Sakali man na madehado si Lolo, kailangan ay matulungan agad niya. Halos hindi humihinga si Lola nang magsimulang maggirian ng dalawang aswang. Tulad ng dati ay nagtatantsahan muna sila ng lakas bago atakihin ang isa't isa. Sabi raw ni Lolo Temyong, kahit anong mangyari ay hindi nila siya mapapakinabangan. Wala raw mapapala si Margo. Ang sagot naman daw ng lalaki, hindi na baling wala siyang mapala. Mapatay lang daw niya si Lolo dahil wala naman daw talagang kwentang aswang si Lolo. Kaya nagtataka siya kung bakit kailangan pang pasubaybayan sa kanya. Kung tutuusin daw ay kayang-kaya niyang pabagsakin si Lolo nang walang tulong mula sa mga kapwa nila aswang. Pinipigilan lang siya ng lahi nila dahil sa paniniwalang malaki ang gagampanan niya sa lahi nila. Pero ngayon daw ay desidido na si Margo na patayin si Lolo. Tapos may mga sinabi pa yung dalawa na hindi na maintindihan ni Lola. Ibang lengguwahe raw. Hindi niya na alam kung ano yon. Basta nagpalitan pa raw ng mga salita habang nagtatantsahan. Naalala ni Lola ang dalang asin. Kumukuha lang siya ng tiyempo at balak talaga niyang isaboy yon kay Margo kahit hindi siya sigurado kung maaapektuhan. Sabi nga kasi ni Lolo, hindi lahat ng aswang ay takot sa asin o tinatabla ng asin. Hindi naman pinaliwanag sa kanya ni Lolo kung bakit, pero susubukan pa rin niya. Masyado lang malikot ang katawan ni Margo. Magalaw kaya hindi niya matsyempohan nang mag-umpisa ng magsukatan ng lakas ang dalawa. Pangil sa pangil, kuko sa kuko. Gusto nang sumigaw ni Lola pero hindi naman daw niya magawa dahil natatakot din siya na mabulabog ang baryo at makita yung dalawa sa ganoong sitwasyon. Dahil sa sobrang nerbiyos ay napahawak si Lola sa tiyan niya. Sumakit kasi. Humigpit ang hawak niya sa punyal nung makitang duguan si Lolo Temyong. Pareho sila ni Margo kaya hindi na raw nakatiis si Lola. Lumapit na siya at sinaboy ang asin kay Margo. Sa unang saboy niya ay nakailag pa, pero sa pangalawa ay mukha namang tinablan dahil napaatras. Sinamantala ni Lolo ang pagkakataon na yon. Sinunggaban na naman niya si Margo habang si Lola ay sumugod din at ginamit ang punyal sa lalaki. Kitang-kita raw ni Lola kung paano kinagat ng asawa niya sa mismong mukha si Margo. Tuklap talaga yung pisngi at nadamay pa yung ilong kaya napasigaw ng ubod ng lakas yung lalaki. Tapos niluwa ni Lolo. Gigil na gigil daw si Lolo. Nasa ganoon silang senaryo nung matanaw ni Lola ang mga ilaw mula sa di kalayuan. Parang nanggagaling daw sa sulo. Sa tingin daw ni Lola ay mga nagro-ronda kaya sinigawan niya si Lolo na kailangan na nilang umalis. Iniwan nilang nakahandusay at hinang-hina si Margo pero hindi pa sila nakadiretso palabas ng baryo dahil makakasalubong nila yung mga nagro-ronda. Kaya umiba muna sila ng direksyon. Doon sila sumuot sa mataas na talahiban. Puro sugat na rin si Lolo nun at hinang-hina kaya sinabihan siya ni Lolo na maupo muna sila roon. Total ay hindi naman siguro sila makikita roon ng mga nagro-ronda. Tsak na sa kakahuyan didiretso ang mga yon o kaya sa liblib malapit sa kubo nila. Sumunod naman si Lola. Magkatabi silang naupo sa isang sulok ng talahiban. Habang nagtatago sina Lolo Temyong at Lola sa talahiban, ay narinig pa nila yung pagdaan ng mga nagro-ronda. Nakita rin nila ang apoy mula sa mga sulo. Kinabahan si Lola kasi akala niya ay mahuhuli sila sa pinagtataguan nila. Gumawi kasi banda sa kanila yung liwanag kaya napayuko silang dalawa. Halos nakadapa na nakayuko ang mga ulo. Ayaw nilang makalikha ng kahit konting kaluskos. Ang bilis ng tibok ng puso ni Lola sa mga sandaling yon dahil takot siya na mahuli sila ni Lolo doon kahit wala naman silang ginagawang masama o krimen. Pakiramdam niya ay mga pugante sila.
Hinintay muna nila na makalayo talaga yung mga nagroronda bago sila kumilos sa pinagtataguan. Inalalayan niya si Lolo dahil nga sa hindi magandang kondisyon gawa ng pakikipagtunggali kay Margo. Paalis na raw sila sa talahiban nung matisod si Lola sa isang malaking bagay. Kinilabutan siya ng mapayuko para tignan kung saan ba siya napatid. Nandilat talaga yung mga mata ni Lola nung makita niya na bangkay ng isang tao yon. Gulat na gulat sila ni Lolo kasi yung itsura ng bangkay ay alam nilang biktima ng aswang. Naisip nila na yun ang dahilan kung bakit may mga dugo pa sa bibig si Margo nung humarap sa kanila. Tiyak na ang bangkay na yun ang nabiktima. Lalaki raw yon. Napahawak na lang sa bibig niya si Lola dahil ayaw nga niyang gumawa ng ingay. Ang kaso, may nakakita sa kanila. Hindi nila alam kung kasamahan ba ng mga nagroronda yon o ano. Basta narinig na lang nila na sumisigaw at sabi ay ayun daw ang aswang. Tapos nakaturo sa kanila kaya nagmadali na silang makaalis doon. Yung mga nagroronda bumalik, nagtakbuhan pabalik sa talahiban. Sabi ni Lolo, tiyak daw na siya ang mapagbibintangan sa bangkay ng tao dahil sila ang nakita sa gawing yon. Pero sabi naman ni Lola, wag na niyang intindihin. Ang kailangan lang ay wag silang maabutan. Tiyak na makikita rin naman ng mga nagroronda ang katawan ni Margo na nakahandusay doon sa kabilang panig ng kalsada. Ang kaso, hindi naman alam ng mga nagroronda na aswang si Margo. Ang alam nila ay si Lolo. Baka nga mapagkamalan pang biktima rin ng aswang si Margo. Lalo at alam ng mga tao na ang lalaking yun ang nagsiwalat ng lihim ni Lolo. Iisipin nila na ginantihan. Hirap na hirap man ay pinilit pa rin ni Lola na makalayo sila roon. Akay-akay niya si Lolo. Dumating na nga raw sa punto na gusto ni Lolo na iwanan na siya roon. Bumalik na lang daw si Lola sa mga magulang niya o kaya ay magpakalayo-layo sa lugar na yon dahil tiyak na hahantingin din ng mga aswang ang magiging anak nila. Pero ayaw ni Lola. Siyempre hindi niya yun magagawa kay Lolo. Hindi niya raw iiwan si Lolo kahit na anong mangyari. Sabi niya kay Lolo, doon muna sila magpapalipas ng gabi sa bahay ng mga magulang niya kung sakali na makakaya pa nilang lumakad hanggang doon. Kailangan daw nilang kayanin para makaligtas sila. Medyo malayo-layo pa rin kasi. Pareho na silang nanghihina nun kaya si Lola nagdasal talaga. Sabi raw niya, bahala na ang Panginoon sa kanila kasi sumasakit na rin yung tiyan niya. Siguro gawa rin ng sobrang nerbiyos, takot, stress sa mga nangyayari. Pero buti na lang at may isang tao raw na hindi natakot sa kanila at sa halip ay tinulungan pa sila. Ang matandang babaeng nanay nung binatilyong unang tinulungan ni Lolo. Yung binatilyong sinaniban ng duwende at napalayas ni Lolo. Sakto naman na malapit na pala roon ang bahay ng matanda. Nakita raw sila. Nagkataon naman kasi na lumabas yung matanda dahil nakalimutan pala niyang kunin yung mga sinampay. Kaya kahit gabi ay lumabas siya para kunin. At nakita nga niya na parang may dalawang tao. Lumapit siya ng konti. Nakilala niya yung mag-asawa kaya nagmadali siya sa pagtakbo para matulungan sila. Tinulungan ng matanda si Lola na maakay si Lolo hanggang sa loob ng bahay niya. Binigyan niya ng komportableng mahihigaan yung dalawa. Ginising niya yung anak niya at pinalipat muna sa sahig. Sa papag niya kasi pinahiga yung dalawa para maging maayos ang higa. Inasikaso silang mabuti ng matanda kaya todo pasasalamat sila. Ang sabi pa ng matanda, kahit aswang si Lolo ay hindi siya natatakot dahil alam niya na may mabuting kalooban ng albularyo. Ang matanda rin ang tumulong sa kanilang mag-asawa para makaalis sa baryo kinabukasan. Sinakay niya sa tricycle na pag-aari ng pamangkin niya at inihatid sila hanggang sa terminal. At dito na nga napadpad sina Lola at Lolo sa lugar namin sa Cavite.
Nagawa naman daw silang bisitahin dito ng mga magulang ni Lola at dito na rin isinilang yung kaisa-isa nilang anak na sa ngayon ay may sarili na ring buhay sa ibang bayan. Dinadalaw lang si Lola at sinusustentuhan naman. Ayon kay Lola, naging tahimik at maayos na ang buhay nila mula nang makaalis sila sa baryo. Nagpatuloy pa rin daw si Lolo sa pagiging albularyo. Ni minsan daw ay hindi talaga nagsaaswang ang asawa niya. Kasi maliit pa pala si Lolo ay sinanay na talaga ng nanay at tatay niya na mabuhay ng normal. Nihilaw nga na manok ay hindi raw talaga kumakain. Nalungkot lang si Lola nung pumanaw na si Lolo Temyong. 2 taon na ang nakakaraan. Gawa ng sakit sa baga. May ilang detalye lang ang kulang sa kwentong ito. Kasi pakiramdam ko may ilang detalye na hindi kinuwento si Lola. May mga tanong din nga ako na hindi niya sinasagot. Isa na doon ang hindi ba siya nahawahan ni Lolo Temyong? At ang pinaka-importante, hindi kaya aswang din yung nag-iisang anak nila?